Sang-ayon sa kanya, pero mabuti na rin yung may nagsasabi ng ibang opinyon o kaya batikos ng mayoriya dahil yan po ang dapat ang dugo na nananalaytay sa ating demokrasya. Gawin sa atin. Malaking bagay rin po yun nangyari, Secretary, kasi kaso nga lang, ang nagdurusa ay si dating Pangulo. Pero parang hindi niya ininda to kasi marami po tayo natuklasan. Sa mismong, sila na magkwento. Dami. Yes. Good morning, everyone. Kahit kahit umaga, madaling araw tuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng mga update sa inyo, ha. Napahiya itong si Bonget nung tinanong ng isang reporter tungkol dito sa ICI. Bakit hindi mo naman kasi pinatapos at walang nakasuhan? Diyan sa investigasyon nyo kuno. At Saldico, natanong din siya Si Saldico, nasaan na ba si Saldico? Hindi niya masagot ng dire-diretso. Anak ng tipaklong naman, Ikaw na maging Pangulo, Pangulo, na walang magawa ng pag tinatanong, walang maisagot na maayos. Anak ng bugi. Paano na ngayon yan, ha? Ito pasok natin at mamaya ang sagot ni Atty. Rowena Guanzon. Ito, pinaimbestigahan na raw. Sino pinaimbestigahan? Nakikipag-ugnayan sa Portugal government para mapauwi si Saldico. Totoo kaya ito? Nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Portugal government para mapauwi si dating Congressman Zaldico ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, nasa Portugal ngayon ang dating kongresista at kailangan nilang makipag-ugnayan sa Portugal upang arestuhin ito ng kanilang lokal na pulisya. Si dating ang tanong dito, bakit ngayon lang? Bakit kayo ngayon nagpapa-impress? Bakit noon hindi nyo pinagalaw ang mga resources nyo? Nasa na kaya si Saldico? Baka ngayon magsisi kayo pag lumabas si Saldico at magsalita kaya minamadali nyo. Minamadali nyo hulihin. At nakikipag-ugnayan na kayo. Galingan nyo ng gusto para yung mga alipores mo pagdating ng dulo, ay may magtatanggol pa rin sa inyo. Pero ang taong bayan matalino na Hindi na pwede yung katulad dati na ginagawa nila, blackout. Blackout ang media. Ngayon hindi, may social media na malakas na ang pagbibigay impormasyon ng mga lalong-lalo na si Kuya Goods. Yung mga Duterte vloggers. Diba? Anong sagot? Bakit parang natila napahiya ang mama dito sa tinanong siya ng isang reporter? Hi, sir. Good afternoon. Sir, may we know what will happen to the Independent Commission on Infrastructure? Are they going to be abolished or will you fill up the vacant positions? Well, right now, what the ICI is doing is that they are collating all of their findings because dadalhin nila, syempre they're also writing their final report. I think baka tapos na. But they essentially, the ICI itself has made a determination that much of their work has already been done. Aray ko, wala nga natapos na investigasyon wala nga nanagot. Wala nga, tinigil nga na pag nagsipag-resign nga yung mga itinalaga mo ron na mag-iimbestiga. Ano ba nangyayari? Bakit hindi nyo tinuloy? Kasi mayroong pinagtatakpan. Tuloy mo! And the next part of this process is that they will send the information, they will send it to DOJ and the Ombudsman, depending on which is the appropriate body. So, nandun tayo ngayon. Now, what will happen afterwards is Biglang sumingot. let us see what else that they can do.
But for now, their brief has already been fulfilled. Sir, may we also have Ayan na. Tanong ito, patungkol kay Saldico. Ano daw yung, bakit hindi nila mahanap si Saldico? update about former Congressman Zaldico? Why is it difficult for the government to bring him home? You Any cannot update? bring him home because that is not the Nakita nyo? Hindi raw mapapauwi si Saldico. Bakit? Baka kasi magturo at ituro na siya. Harap-harapan siyang ituro na ikaw yung nag-insert. Inutusan mo ko ng 100 billion insertion. Aray ko po. way it works. We have to ask the assistance of the country where he is in, which is presently Portugal. So that is what we have done. Naglagay na tayo ng red notice sa Interpol at patuloy ang ating ugnayan sa mga Portuguese authorities na pauwi na siya. And that's the process that you do not send your own police to go and pick him up kasi wala naman jurisdiction ng police dun sa kung saan yung ibang bansa. Ganon din naman yung kay Tatay Digong, di ba? Mabalik natin. Wala naman jurisdiction din ang ICC sa Pilipinas. Bakit? Napadala sa abroad. Sa dahig si Tatay Digong. Kung gano'n naman pala, wala naman palang kakayanan ang ating kapulisan na arestuhin. Bakit nyo nagawa kay Tatay Digong? Big question mark. Nagtatanong lang ho kami. Di ba? Kaya itong sagot ni Atty. Rowena Guanzon sa kanya Nang simula nang nag-chair ng Blue Ribbon Committee si Senator Lacson, di ba, kinuha nila yan kay Senator Marcoleta nung nagpalit sila ng Senate President. Tila napaka-personal naman ng mga tira ni Senator Ping Lacson kay Senator Marcoleta. Tama. Ang gusto lang naman natin ay may manindigan dyan na senador para sa atin. Na kung hindi ka man sang-ayon sa kanya, ay sasabihin mo na, hindi ako sang-ayon sa kanya, pero mabuti na rin yung may nagsasabi ng ibang opinyon o kaya batikos ng mayoriya dahil yan po ang dapat ang dugo na nananalaytay sa ating demokrasya Tama. na makakapahayag ang kontra-opinyon at ito'y papakinggan ng mayoriya. Pero sa Senado ngayon, nakaka-disappointed ang leadership ni Senator Ping Lacson. Sinasabi ko pong nakaka-disappoint because as the chair of the Blue Ribbon Committee, he is the one who has the duty. Siya yung may katungkulan na pakinggan ang minorya. Abay kung ganyan naman, Senate President Soto, na pag nagsenador naman ay nasa oposisyon, hindi na pwedeng magsalita. Yan nga inaabangan ng mga tao na yung senador nila, kahit hindi mayoriya, ay maririnig nila nang nagsasalita para sa kanila. Yon, dapat ganon. Hindi yung pinagtatakpan kung sino may kasalanan. Kasi ang nangyayari ngayon, sila ang Senate President, sila yung mga nasa kapangyarihan, majority pa sila. Andyan yung contemporary. Na alam nyo naman na magkasama sila doon sa helicopter. Napansin nyo yung video, napanood nyo yung video na yun, di ba? Magkasama sila sa helicopter. Ano ibig sabihin? Nagtatanong lang kami. Di ba? Ngayon, wala pa rin investigasyon tungkol sa mga The Big Fish. Walang patawag. Kaya nga binarasa ni Senador Marcoleta. Bakit hindi nyo may patawag? Bakit hindi nyo mahiharap sa taong bayan? Ang taong bayan nagigil na sa kanila. Gusto nilang may managot. Pero ngayon, ito napapagtakpan ng mga issue. Di ba? Sino raw mas magaling? Meron pa ito. Daw kayo sa pag-defend sa China and yung mga sinasabi niyo daw po ay pattern dun sa mga sinasabi ng China. Naniniwala ka sa kanya? Kayo. Ano sinabi ko tungkol sa China? Paano ko dinefend ang China? You tell me. When? When? Tell me. Yung sinabi ko, pabor sa China? When?
When? Wala naman sinasabi si Senador Marcoleta na pinagtatanggol niya o pro-China siya. Yung usapin kasi ng West Philippine Sea, oo, nakatala ba sa Pilipinas? Yun ang dinidepensahan niya eh. Paano mo magiging sariling sayo kung hindi mo naman titulado ang lugar? Ihalin tulad na lang sa lupain. Ikaw ba sasabihin mo na, akin yan, wala ka naman titulo? Ganon din yung West Philippine Sea. Wala nga sa mapa. Tapos sasabihin, pinagtatanggol? Ngayon, mabalik tayo sa usapin ng, kasi ngayon, lumabas na yung, parang isang taon na ang nakalipas at maraming mga nangyari patungkol dito kay Tatay Digong. Ngayon, nandyan yung kanyang mga abogado at nagsalita na. Yung kanyang mga gabinete noon. Alamin nga natin. Pinapa-explain pa yung abogado ngayon kung bakit kami nandoon. No. Aba, yan ang hustisya na gusto ng kapwa Pilipino gawin sa atin. Malaking bagay rin po yun nangyari, Secretary, kasi kaso nga lang, ang nagdurusa ay si dating Pangulo. Pero parang hindi niya ininda to eh, kasi marami po tayo natuklasan. Baka nga noong pa nangyayari yan, pero wala lang pong naglalakas loob na mabuksan ito dahil nga binubusalan nila yung bibig or hindi nyo na nakikita pambuhay. So, di ba, kapag once na malamig na bangkay ka na raw, hindi ka na daw makakapagsiwalat ng mga pangyayari. So, maililibig na lang po sa hukay ang katotohanan. And nagkaroon tayo ng isang FPRRD na talagang willing to die for our country. And that's the reason why talagang lahat nalalaman na ng mga Pilipino. At nakikita ko po yung pinakamalinaw na mangyayari pa dito kung lahat po tayo ay susuporta, tututok, at hindi po tayo mababayaran ng mali-malitang salapi. Yun! Yung paninindigan na pinasimulan ni PRRD, pagpatuloy natin, nagawa na niya yung role niya eh. So nakita naman natin kung gaano kalinaw yung ginawang pambabalahura sa ating bayan at karapatan. So dapat hindi dito magtatapos ang lahat. So sa lahat ng mga vloggers natin, wake up. Alam ko yung mga nandirito po sa kapihan sa PDP, hindi po ito bayaran eh. Kasi wala naman po kaming pambayad. So sa mga mangilad-ngilad na dati namin mga kasama na nandoon kung saan man, please, kung kailangan nyo ng pera, get it. But wag yung ibenta ang kaluluwa ninyo kay Satanas para talagang mang-api ng kapwa nating Pilipino at mawala yung karapatang pantao na dapat nating pag-ingatan. Secretary Major Dea, kanina po kasi nabanggit po ninyo na dumating po kayo doon na wala po lahat ng pinangako nila, yung mga legal team, yung mga wala po bang sumalubong dahil alam naman po natin na napakalamig ng panahon na dadatnan doon. Alam niyo, napakaraming tao doon sa labas ng airport. Ganon kasinungaling. Oo, balik tanaw tayo ha. Oo. Ganon kasinungaling yung ginawa dito sa pag-kidnap kay Tatay Digong. Ba, pinangakuan ng ganto-ganto. Sino ba ang sumama nun? Si Atty. Medeldea at si Tatay Digong lang. Diba? Yes. Ang sumalubong. Ako hindi ko na nakita kasi sa ambulansya din ako inilabas eh. Pero punong-puno ang airport ng Schiphol at saka sa Rotterdam. Inaabangan siya sa kulungan. May Grabe, no? Nakaabang sa kanya. Maniniwala ba kayo na ako, I was confined for almost... During my stay, I stayed there around mga 3 months yata. Araw-araw may nurse na pumupunta sa akin. Umaga hapon, tinicheck yung... Voluntary lahat yung punta. Kung pwede lang nilang gawin kay PRRD yung gagawin nila. That's how they cared for him. Filipina yon yes. Yung sabi nyo nag-check sa inyo po. Mga Pilipino. Mga Filipino. Filipino. Alam mo nung birthday niya, nung March 28, may nasabi dito, mga 600, 700 lang ng tao sa field, sa park. Pag nakita ninyo, tsura lang ng Luneta Park sa tanong ng Pilipino. Coming from different parts of Europe, you will be surprised.
Alam mo, Attorney Yvette, parang napansin ko sa lahat ng episode natin, ito yung parang tahimik. Lahat tayo. Kasi nakikita natin yung katotohanan eh. Just black out tayo eh. Noong time na yun, kaya fresh from yung somebody that kasama niya, yun talagang totoong pangyayari. Dapat ito, malaman ng lahat ng Pilipino. Parang mahiya, yung sinasabing word na mahiya naman kayo, So, yung iba kasi, alam nyo naman ng mga ugali niyan. Oo, lalong-lalo na pag pera ang usapan. Pag pera ang usapan, kahit kaibigan mo, ipagkakanulo mo. Ganyan na nangyari kay Tatay Digong. Yung mga gabinete niya na nagtulong-tulong o nag-group effort kapalit ng mga mali-malitang pera, ayan talaga ang kalalabasan niyan. Pero, darating naman ang araw at panahon, babalik sa kanila yan. Back to you nga, ika nga. So kaya, yung mga taga-suporta ni Tatay Digong, nakitaan ng, nakita sila at pumunta saan ba to? Sa mismong, sila na magkwento. Dami. Mga kasama, dito po. Mga kasama, bring our Duterte, President Duterte po. Ayan sumugod sila Atty. Topacio kasama ang mga supporter ni Tatay Digong na naniniwala na walang kasalanan at dapat na pauwiin itong si Tatay Digong sa Pilipinas. Kasi hanggang ngayon, wala naman sila may pakitang ebidensya. Oo, kahit nga witness doon sa 30,000 na sinasabi nila, hanggang ngayon wala. Diba? Hanggang ngayon, hindi mo, anak ng bugi naman, oh. Anak ng tokwa naman, oh. Oh, desisyonan nyo na. Kung pwede, bukas, pauwiin nyo na. Hindi yung ginagawa nyong mga pinapahirapan nyo lang yung matanda, 82 years old na ho si Tatay Digong. Pero ano pa rin ang kagustuhan nila, gipitin at gipitin. Oh. Ito si Atty. Paras, Atty. Jing Paras, maghahayag din ng kanyang statement o saloobin patungkol nga dito. Ito ay movement para Tatay Digong for Sara movement. Alamin natin ito ngayon. Club Filipino sa Green Hills Sanawan at special po itong pagtatanghal ng Iparas kay Parasa. Secretary Jing, at dito may inilunsad ito, malaking grupo ito para sa pagsuporta lalo na kay Tatay Digong at kay Vice Presidente Sara Duterte. So ano po ba ang pinakalayunin ng grupong ito? Well, unang-una, itong grupo, para mapaliwanag mo na, itong kampilan ng mga mamamayan or kampilan ng mga mamamayang Pilipino. Ito po ay isang umbrella organization comprising of at least 20 parallel organizations na natatag na noong pang panahon ni President Duterte at nagpapatuloy, at yung mga bagong mga parallel organization pinagbuklod-buklod namin under one umbrella na ito ang tinatawag na kampilan ng mamamayan. Ngayong araw na ito, naglunsad tayo ng pagpupulong. Ang tawag natin ay National Forum for Leaders for Accountability and Reform. At sinali na rin namin yung pag-commemorate
noong isang taon na pagkakakulong na ng ating dating Pangulo. Kasi by March 11, which is tomorrow, ay igugunita natin yung pagkidnap ni Pangulong Duterte. So, itong karami-raming mga grupo, we're almost 500 here today, ay comprising of leaders of the different organizations, mga parallel organizations all over the country. So nationwide ito. This is a nationwide. And siyempre, kinukuha natin ang pulso ng bawat parallel at para rin magbigay sila ng pugay para sa dating Pangulo. So dito, Sec Jing, yung mga talagang sumusuporta kay dating Pangulong Duterte at kay VP Sara Duterte. So yung mga nakikinig at nanonood dito sa ating Iparas kay Paras, ay welcome ba sila na sumali at Yes. bawat kanilang mga lugar, Sec Jing, meron naman siguro may mga leader Yes, doon. in fact, Yan welcome kayo ha. Para ang palagay natin, baka bukas, marami ring aktibidades ang mga magaganap. Kaya update lang kayo lagi ha. Standby kayo. At syempre, nood kayo sa mga vlog. At doon sa mga nagbibigay ng matinong impormasyon. Hanggang sa muli huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, at hit mo yung notification bell. Bye-bye!